Good day everyone! So for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mas kilalang libro ni Rene Descartes. But before we start, my name is Christina Bani and this video will focus on about my analysis on Descartes' book which is the Meditation of First Philosophy. Pero bago tayo magpatuloy ay hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo kung sino si Descartes. So, Descartes was a French philosopher, scientist, and mathematician who is widely considered the father of modern philosophy. Kilala siya sa kanyang sikat na parirala na cogito ergo sum, or in English, I think, therefore I am, na kanyang natuklasan sa pamamagitan ng isang proseso ng methodological doubt na nagtatanong sa lahat ng kanyang akala na alam niya upang mahanap ang isang mapag-alinlangang katotohanan. Ang mga gawa ni Descartes ay lubos na nakakaapekto sa kanlurang pag-iisip na humuhubog sa ating pag-unawa sa kaalaman, sa kalikasan ng katotohanan at sa relasyon sa pamamagitan ng isip at katawan. Gumawa rin siyang mahalagang kontribusyon sa matematika kabilang ang mga pag-unlad ng analytic geometry. A Journey of Doubt and Discovery, and Analysis of Descartes' Meditation on First Philosophy. The Meditation on First Philosophy ni René Descartes ay isang mahalagang akda sa pilosopiyang kanluranin na nagmamarka ng isang mahalagang paglipat patungo sa modernong pag-iisip. Sa sanaysay na ito, si Descartes ay nagsasagawa ng isang radikal na paghahanap para sa katiyakan, sistematikong binubuwang ang kanyang mga paniniwala upang makaharap ng isang pundasyon para sa kaalaman na hindi matitinag sa pag-aalinlangan. Ang pagsusuring ito ay tutuklasin ang mga pangunahing argumento ng mga pagninilay. Sinusuri ang paraan ng pag-aalinlangan ni Descartes, ang sikat na cogito ergo sum, o sa Tagalog ay ako ay nag-iisip kaya ako'y naririto, at ang mga implikasyon ng kanyang mga konklusyon para sa ating pag-unawa sa sarili, sa mundo, at sa pagkakaroon ng Diyos. The Method of Doubt. Sinimulan ni Descartes ang kanyang mga pagninilay sa pamamagitan ng pagyakap ng isang radikal na pag-aalinlangan. Pinagdududahan ang lahat ng kanyang dating paniniwalang totoo. Pinag-uusapan niya ang pagiging maaasahan ng kanyang mga pandama na nagsasabi na maaari silang magkamali, tulad ng sa mga panaginip. Pinag-iisipan din niya ang posibilidad na siya ay niloloko ng isang masamang demonyo, isang makapangyarihan at tuso na nilalang, na nagnanais na linlangin siya. Ang paraan ng pag-aalinlangan na ito, na kilala bilang methodic doubt, ay hindi isang random na pag-aalinlangan, kundi isang sinasadya at sistematikong proseso na naglalayong makahanap ng isang hindi mapag-alinlangang katotohanan. The Cognito and the Existence of the Self. Sa pamamagitan ng kanyang methodical doubt, si Descartes ay nakarating sa isang pangunahing katotohanan. Ako ay nag-iisip, kaya ako ay naririto. Ang sikat na pahayag na ito na kilala bilang cogito ay ang pundasyon ng filosofiya ni Descartes. Itinatag nito ang pagkakaroon ng sarili hindi sa pamamagitan ng mga pandama o mga panlabas na bagay, kundi sa pamamagitan ng mismong pagkilos ng pag-isip. Ang mismong pagkilos ng pag-aalinlangan ng pagtatanong sa sarili, pagkakaroon ay nagpapatunay na dapat kang umiral upang gawin iyon. The Nature of the Mind and the Body. Pagkatapos ay sinisayat ni Descartes ang kalikasan ng sarili na nagtatapos na siya ay isang nag-iisip na bagay, o res cogitans. Ipinaghihiwalay niya ang isip na hindi pisikal at nailarawan sa pamamagitan ng pag-iisip, at ang katawan na pisikal at umaabot sa espasyo. Ang pagkakaiba na ito ay nagmamarka ng simula ng problema ng isang isip at katawan, isang tanong na nag-aalala sa mga pilosopo sa loob ng maraming siglo.
Paano makikipag-ugnayan ang isang hindi pisikal na isip sa isang pisikal na katawan? The existence of God. Ipinaglalaban ni Descartes ang pagkakaroon ng Diyos sa pamamagitan ng ilang mga patunay kabilang ang ontological argument. Ipinapalagay ng argumentong ito na ang mismong ideya ng isang perpektong nilalang, isang nilalang na nagtataglay ng lahat ng mga perpekto, ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng naturang nilalang. Kung ang Diyos ay hindi umiiral, kung gayon ang ideya ng isang perpektong nilalang ay magiging hindi kumpleto at hindi perpekto, na sumasalungat sa mismong konsepto ng perpekto. The problem of error. Nakikipagpunyagi si Descartes sa problema ng pagkakamali na kinikilala na ang mga tao ay may kakayahang magkamali. Iniugnay niya ang pagkakamali sa maling paggamit ng malayang kalooban na nagsasabi na nagkakamali tayo kapag hinuhusgahan natin ang isang bagay na totoo bago tayo magkaroon ng malinaw at tiyak na pag-unawa dito. Iminungkahi rin niya na ang Diyos na perpektong mabuti ay hindi mabibigay sa atin ng kakayahang magkamali nang hindi rin nagbibigay sa atin ng paraan upang iwasto ang ating mga pagkakamali. The implications of Descartes' philosophy. Ang mga pagninilay ni Descartes ay nagkakaroon ng malalim na epekto sa pilosopiyang kanluranin na humuhubog sa ating pag-unawa sa sarili, sa mundo at sa kalikasan ng kaalaman. The primacy of the mind, ang diin ni Descartes sa isip bilang pinagmumulan ng katiyakan, ay naghamon sa tradisyonal na pag-asa sa mga pandama at karanasan bilang pundasyon ng kaalaman. The mind-body dualism. Ang kanyang pagkakaiba sa pagitan ng isip at katawan ay naging parehong impluwensya at controversial na humahantong sa patuloy ng mga debate tungkol sa kalikasan ng pamalayan at relasyon sa pamamagitan ng isip at bagay. Ang foundation of knowledge, ang paghahanap ni Descartes para sa katiyakan, ay naglatag ng pundasyon para sa modernong epistemolohiya, ang pag-aaral ng kaalaman. Ang mga pagninilay ni Descartes ay isang makapangyarihan at mahirap na akda na patuloy na tumutugon sa mga mambabasa ngayon. Ang kanyang paraan ng pag-aalinlangan, ang kanyang diin sa isip bilang pinagmumulan ng katiyakan, at ang kanyang mga argumento para sa pagkakaroon ng Diyos ay humuhubog sa takbo ng pilosopiyang kanluranin. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga ideya ni Descartes, maaari tayong makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, sa mundo at sa kalikasan ng kaalaman.